Good morning everyone. Isang pinagpalang araw ng linggo ang akin pong pinaabot sa bawat isa. Pinabati ko po kayong lahat sa oras na ito. Saan man kayo naroon ngayon. Maging ating mga kapatiran sa ibang bansa ay muli kong pinapaabot sa inyo dyan sa Estados Unidos, sa Saudi, sa Kuwait, sa Japan, Canada, ang aking taus-pusong pagbati sa inyo at pangumusta. Nawa ay nasa ligtas kayong kalagayan at payapang nabubuhay. Gayon din po sa aking mga member dito sa Pilipinas, lamang git sa Antipolo, kung saan ako nagpapastor sa Christian World Ministries Antipolo Chapter. Binabati ko po ng isang magandang umaga kayong lahat. At nawa ay makiisa kayo sa ating pag-aaral na gagawin sa araw na ito. Napakahalaga po na sa bawat sandali ng ating buhay na tayo may pagkakataon ay naglalaan tayo ng panahon sa patuloy na pagsasaliksik sa salita ng Diyos. At bago tayo magsimula sa bagay na yan, inanyayahan ko po kayong lumuko at manalangin. Ama naming banal, muli po kami nagpapakumbaba sa iyong harapan, humihingi ng tawad sa lahat ng aming pagkakasala, anumang pagkakamali na namin nagawa sa iyong harapan. Patawad po, Ama. Aming pong dinudulog sa iyo ang patuloy mong pagpapala ng malinis kaisipan at puso sa bawat isa. At sa araw na ito, muli mo kaming bubusugin ng iyong salita at ang iyong mensahe na aming pong pagsasaluhan sa araw na ito. Kami po ay aasa na may tatas ang iyong pangalan at mapupuspos naman kami ng iyong pagpapalang espiritual. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Ito po aming samot dalangin. Amen. Sa umaga pong ito ay nais kong simulan ang ating pag-aaral sa pagbasa sa ating pong magiging panuntunan at gabay sa pag-aaral sa araw nito. At ito po ay masusumpungan sa Genesis chapter 1 verses 28 to 29. And it says, "And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. And God said, Behold, I have given you every herb-bearing seed, which is upon the face of the earth, and every tree in the which is the fruit of a tree yielding seed. To you it shall be for me." Sa Tagalog po, "At sila'y pinasbasa ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, Kayo'y magpalaanakin at magpakarami at kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa impapawid at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos, narito ibinibigay ko sa inyo ang bawat pananim na pinakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo'y magiging pagkain." Pagpalain po ang pagkakabasa ng salita ng Diyos. Sa panahon po ngayon ay napakalagang ang mga tao, lalo higit ang mga mananampalataya sa ating Diyos, ay patuloy na nagsasaliksik ng salita ng Diyos. Sapagkat patuloy pong nagaganap ang maraming pagbabago sa takbo ng sanlibutan ito. At very uncertain ang lahat ng pangyayari nagaganap sa silong ng langit. Katulad po ngayon sa crisis na ito na ating kinalalagyan sa COVID-19 pandemic na ito ay very uncertain po. Marami po ang nagsasabing ang bukas ay hindi na magiging normal at mananatili po kasama natin ang crisis na ito, ang COVID-19. Kaya po ipatutupad sa hinaharap yung tinatawag na new normal, kung saan ay tayo po ay inaatasan na maging maingat, ipatupad ang social distancing, ang pagsusuot lagi ng mask, at pag-iwas sa pagkakatipon-tipon na kung saan po ay mabubuo po ng maraming o binubuo po ng maraming mga tao.
Subalit, aasa po tayo na ito po ay magbabago. Pero ako'y naniniwala na maaari po mangyari po yung new normal na pamumuhay. Isang bagong normal na pamumuhay, hindi na tayo makababalik sa dati nating normal na kinagistang pamumuhay. Gayunpaman, sa araw na ito ay pag-aralan natin isang talakayin na maaari po magbigay sa atin ng encouragement at gabay kung paano po tayo mabubuhay sa anumang pagkakataon o anumang uri ng panahon. Anumang pagbabago ang nangyayari ay makaagapay ang bawat isa. Sa araw pong ito, ang talakin po natin ay pamamagatan kong management and crisis. Management and crisis. Alam mo niyo, dito sa panahong ito na walang kasiguruduhan ang ating kalagayan, dapat po nating maunawaan ang dalawang salitang ito, management and crisis. Patungkol po sa management, pagkaaralan po natin, ano ho ba ang ating dapat maging pananaw sa salitang management. At pagdating po sa salitang crisis ay dapat po nating pag-aralan papaano tayo makasusurvive sa crisis na ito na kung saan may kaugnayan po ang salitang management. Nung lalangin po ng Diyos ang tao, ayon po dito sa ating binasa sa Genesis, ilang mga bagay ang ating matututunan. Number 1, dito po ay ibinigay ng Diyos ang tinatawag na mandate to mankind. Mandate to mankind. Ibig sabihin, yung magiging assignment ng sangkatauhan sa mundong ito. At sa pamamagitan po ni Adan ay ipinarating ng ating Diyos ang magiging assignment o tungkulin o gampanin ng magiging tao sa hinaharap. Noon, ngayon at sa hinaharap na panahon. At dito po ang isa sa mandate na atin pong makikita o magiging assignment ay makikita ho natin na sa verse 28, ang sabi po rito, and God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over every living thing that moveth upon the earth. Matapos pong ayon po sa panukalang ng Diyos sa paglalang niya sa lahat ng bagay sa mundong ito, sa mga hayop, mga pananim, at sa iba pang mga bagay. Dito po ay makikita nating matapos na ito ay lalangin ng Diyos. Sabi niya, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis at bigyan sila ng kapamahalaan sa lahat ng ating nilalang. Dito po ay makikita natin yung salitang management o pamamahala, dominion, ruleship. At yung pong ruleship, kung titingnan po natin sa iba pang kahulugan ay management. At ang isa pong kakatwa rito ay nung lalangin ng Diyos ang tao, hindi niya sinabing inyo na, sa inyo na, ariin ninyo ang bagay na ito. Kundi ang sinabi ng Diyos ay pamahalaan ninyo. So dito po ay matututuhan natin at atin pong makikita na stewardship and not ownership, or management and not ownership. Ibig sabihin, hindi po ang pinagkaloob sa atin ng Diyos ay hindi po pag-aari o ariin ang lahat ng bagay na kanyang nilalang sa mundong ito, kundi pamahalaan. Napakahalaga pong maunawaan nating mga tao na ang atin pong mandate o isa sa ating mga assignment ay sa mundong ito ay
pamamahala o management. O, sa ibang Tagalog ay pangangasiwa. Kaya po, hindi po natin pwedeng ituring na sariling atin ang mga bagay na ating tinatangkilik sapagkat ito po mga bagay na ito ay pahiram lamang o ipinagkatiwala lamang po sa ating Diyos upang ating pamahalaan. Katulad po ng ating buhay, ng ating oras, ng ating panahon, ng ating mga trabaho, ng ating mga ari-arian, anuman po yan, ang ating mga kayamanan, mga pamilya, ang lahat pong yan ay ipinagkatiwala lamang po sa ating Diyos upang i-manage natin. At hindi po ariing sariling atin, kundi pamahalaan na ang sa ating kaisipan na ito ay pag-aari at nagmula sa ating Diyos. Kaya nga po, tingnan ninyo, marami pong mga tao ang itinuring na ang kayamanan ay kanila. Kaya ho, minahal nila ito at ayaw halos iwanan. Ayaw na nilang mawalay sa kanilang kayamanan sapagkat iniisip nilang ito'y kanila, sariling kanila. Hindi nila naintindihan na ito'y ipinagkatiwala lamang sa kanila ng ating Diyos. Even yung ating buhay, ito ho ay ipinagkatiwala lang sa atin. Kaya nga ho, ito ay dapat nating pangasiwan o i-manage ng mabuti. Number 2, management is the primary goal of mankind. Again, management is the primary goal of mankind. Makikita ho natin sa Genesis, sa ang pangunahin pong assignment o mandate ng tao ay ang pag-rule o pangangasiwa sa lahat ng mga bagay na nilalang ng Diyos. Halaman, hayop, at iba pang naandito sa lupa ay ipinagkatiwala sa atin ng Diyos upang pamahalaan. At makikita natin itong pangunahing tungkulin natin, ang pangangasiwa sa mga bagay na ito. Ngayon, kaya po, dapat tayong maging aware na lahat ng bagay na pinagkakaloob sa atin ng Diyos upang pangasiwaan ay maging accountable tayo at maging responsible tayo sa lahat ng bagay na ito. Kaya nga po, magiging mabuti tayong steward kung alam natin ang panukalang ito o ang planong ito ng Diyos sa sangkatauhan. At number 3, ay makikita ho natin doon po sa Genesis chapter 2 verse 5 ang ganito. Genesis chapter 2 verse 5. And every plant of the field before it was in the earth, and every herb, or verse 5, at wala pa sa lupang kahoy sa parang, at wala pang anumang pananim na tumutubo sa parang, sapagkat hindi pa pinauulan ng Panginoong Diyos ang lupa at wala pang taong magbubukid sa lupa. Dito po sa Genesis 2:5, ipinakikita po rito na noong panahon po na malalang Diyos ang halaman, hayop, pananim. Sabi po dito ay hindi pa pinauulan ng Diyos sapagkat wala pa hong taong magmamanage dito. So, ang ibig sabihin, makikita ho natin kung gaano kahalaga yung salitang management. God prevents progress if there is no management. God prevents progress if there is no management. Makikita ho natin sa verse 5 ng chapter 2 ng Genesis, hindi po ipinahintulot ng Diyos na paulanan ang mga pananim sa parang sapagkat wala pa hong magkukultivate, wala pa hong magmamanage na tao. Kaya nilalang muna niya ang tao bago niya pagkatapos ng ilang mga panahon
sa kanya pinabagsak ang ulan upang magamit ng tao sa ngalan ni Adan at Eva upang pamahalaan, i-cultivate ang mga bagay na ito. So, God prevents progress if there is no management. So, nung wala pa hong magmamanage sa lupa, sa mga pananim, mga hayop, ay hindi po pinaulan muna ng Diyos sapagkat wala pa hong suitable na magmamanage dito. So, napakalaga po na bago po paunlarin, bago po magkaroon ng progress, ay dapat meron pong magmamanage. And makikita rin po natin dito, God prevent growth if there is no management. Hindi po pinahintulot ng Diyos ang paglago kung wala hong magmamanage dito. Kaya ho napakahalaga yung salitang management at makikita ho natin dito yung primary mandate ng mankind. Management is the primary goal of mankind. And also, this is the primary mandate of mankind to manage. So, ang isa po ho nating matututunan dito ay whatever you fail to manage, you will lose. Whatever you fail to manage, you will lose. Alam mo ninyo, sa entire history ng Bible, ay makita po natin na maraming bagay na ipinagkatiwala ang Diyos sa tao upang pangasiwaan. Maraming talento, kakayanan, kayamanan, ang ipinagkatiwala ng Diyos sa tao upang pamahalaan. Subalit, nung magkamali po ang tao, nagkaroon po ng tinatawag na mismanagement na wala po ang mga ipinagkatiwalang ito. At dito po ay makikita natin na sa ating nung panahon, dun po sa mga ating mga tinatangkilik na itinuturing po nating ipinagkatiwalang Diyos. Halimbawa, ang ating kalusugan, ang ating buhay, ang ating ari-arian, ang ating kayamanan, ang ating pamilya. Kung magkakamali po tayong i-manage ito, mawawala ito sa atin. Marami po akong na-encounter ng mga tao na nagsabi sa akin, ako'y nalugi sa aking negosyo. Ang tanong ko, bakit po na-mismanage ko? Meron pong mga lumapit sa akin, nagkawatak-watak, nasira ang kanyang pamilya. Tinanong ko kung bakit. Sabi niya, na-mismanage ko ang aking family. Kaya tama po, whatever you fail to manage, you will lose. Kaya napakahalaga po ang salitang management na maunawaan natin bilang mga tao. Na ito pala ang isang primary goal of mankind. Dapat ito ang maging pangunahing layunin ng Diyos na magkaroon ng tamang pamamahala sa mga bagay-bagay na pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa. Ang susunod po ay makikita natin na management attracts resources. Alam mo niyo sa aking pagmamasid na pamulaho ng lalangin ng Diyos ang tao at pamahalain sa lahat ng bagay sa silong ng langit. Sa mga kasaysayan at maging sa kapanahon ng ito, lahat po ng mga taong naging mabuting katiwala o tagapangasiwa at tagapamahala ay para ho bagang ang bilis na dumarating sa kanila ang mga pagpapala o mga resources. Kapag ang isang tao ay mahusay mag-manage, mabilis ang kanyang pag-unlad. Pero kapag ang isang tao ay hindi marunong mag-manage, malayo sa kanya ang pag-unlad o ang pagpapala. Kasi nga po, ang sikreto ng buhay, ang isa ho sa sikreto ng buhay ay ang tamang pagmamanage ng lahat ng bagay na ipinagkaloob sa atin. Kapag tayo ay nasa tamang pagmamanage ng mga bagay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, ay dumarating po sa atin ang sunod-sunod na mga pagpapala. Ngayon,
kapag tayo nagkamali na mismanage natin ang mga bagay na pinagkaloob sa atin, mawawala ang mga bagay na ito. At ang isa pa ho sa aking may daragdag pagdating po sa mandate sa tao ng Diyos ay God will not give you what you pray for, but only what you can manage. Alam mo ninyo, natuklasan ko na gaano man po karami at gaano man po katagal ang ating pananalangin at gaano man karubdob ang ating paghingi sa Diyos sa maraming bagay, nakikita ko po na limit po ay walang kasagutan sa maraming panalangin. At natuklasan ko po ang dahilan. Ang Diyos po pala ay nagbibigay at tumutugon sa mga panalangin at pinagkakalob ang tugon sa panalangin ayon po sa mga bagay na kayang i-manage ng tao. Meaning to say, kung ako ay hihilig sa Diyos ng pagpapalang material, pinansyal, ang ipagkakalob sa akin ng Diyos ay yung kaya ko lamang na ma-manage. Sapagkat ang Diyos ay napakarunong, makapangyarihan, matalino, hindi niya tayo bibigyan ng mga bagay na hindi natin kayang i-manage. So, kaya po napakalagang maunawaan ang ating sa ating pag-aaral nito ang kahalagahan ng management bilang pangunahing mandate ng Diyos sa tao. At ito ang primary goal naman ng tao dapat sa kanyang buhay. Ang tamang pagmamanage sa lahat ng mga bagay na ipinagkakaloob sa atin. Ngayon, sa panahon po ng crisis, ano ho ang naitutulong ng proper management o ng tamang pangangasiwa? Malaki po ang maitutulong nito kung tayo bukas ang puso at pananaw sa pagkakaroon ng tamang pangangasiwa o pamamahala. At sa panahon po ngayon ng krisis, kailangan po natin ang tamang pagmamanage. Lalong higit sa panahon ito na halos nawawala ng hanap buhay ang marami. At marami po ang umaasa na lamang sa tulong ng pamahalaan at ng ibang mga organisasyon o ng ibang mga tao. Kaya po, dapat maunawa natin paano natin haharapin ang krisis ito na gamit-gamit ang tamang pagmamanage. At dito po ay may 8 bagay akong may 8 bagay po akong nais i-share sa inyo. Number 1, sa panahon ng crisis, at kung nais mong i-apply ang tamang pagmamanage, dapat mong maunawan ang unang bagay na ito. Determine what you need. I repeat, determine what you need. Sa panahon po ng crisis, napakalago pong i-determine natin, alamin natin kung ano ba ang ating kailangan lamang. Kasi po, pag hindi natin ginawa ito, mahihirapan po tayong makasurvive sa ilalim po ng krisis na ito at sa mga krisis na dumarating. So, napakahalaga pong i-determine natin, alamin natin kung ano ba ang ating kailangan lamang. Alam mo ninyo, ano ba ang kailangan natin para tayo makasurvive? Kailangan natin ng inumin, ng pagkain, ng damit, at iba pang mga bagay na necessity sa ating buhay. At dapat alamin natin ano ba yon. Napakahalaga po nun. Sapagkat kung hindi natin aalamin ang ating kailangan lamang, baka kung ano-ano ang ating bilihin at hanapin sa panahong ito. At kung ganon, maaari tayong magkamali sa ating ginagawa at tayo'y mapahamak. Number 2, only acquire what you need. Only acquire what you need. Sa tama pong management o pagmamanage ng ating buhay sa ilalim ng crisis, sabi po rito ay tanging atin po lamang bilihin
o kunin ang mga bagay na ating kailangan lamang. Ano man pong bagay na dapat tayong magkaroon, yun lamang po ang dapat nating tingnan. Kung tayo ay bibili, gusto nating mag-acquire ng isang bagay, titingnan natin ano ang kahalagahan nito sa atin. Ito ba'y kailangan natin o baka gusto lang nating magkaroon nito. Napakalago pong bagay na unawaan natin na only acquire what you need in time of crisis. Alam mo ninyo, sa panahong ito ay ano ba ang pangunahin nating kailangan? Pagkain, tubig, kuryente, at iba pang mga bagay na alam natin na mahalaga para sa atin. At dapat kung ano lamang yung kailangan natin, yun lang ang dapat nating i-acquire. Paano ba ninyo magiging wise tayo kung ngayon paano ito'y mag-acquire tayo ng bagong sasakyan? Palagay ko hindi napapanahon sapagkat tayo nasa ilalim ng crisis. Maraming bagay na gusto mong i-acquire, gusto mong magkaroon, subalit kailangan yung kailangan mo lang ang iyong targetin. Number 3, decide to not live above your means. Decide to not live above your means. Mag-decide ka na ikaw ay mabuhay na hindi lalagpas sa iyong kakayanan. Ibig sabihin kung anong kaya mo lang, yun lang ang iyong dapat na gawin. Halimbawa, kung ang kaya ng budget mo ay simpleng umagahan, simpleng tanghalian, simpleng hapunan, yun lang, doon ka lang mabuhay. Kung kailangan mo ay mga hindi branded na mga bagay, yun lang kaya ng budget mo, yun lamang ang iyong doon ka lang mabuhay. Katulad ko po, lagi kong tinitingnan ang aking budget. Hindi po ako nagnanasa ng mga mamahaling bagay, hindi po ako nagnanasa ng mga magagaling at matataas na bagay sapagkat hindi kaya ng aking budget. Kung ano lang yung kaya ng aking budget, doon lang ako nabubuhay. Sapagkat ito ang nararapat, ito ay bahagi ng tamang management. Kaya ako po yung nagpapasalamat sa Diyos sa mahabang mga krisis na naranasan, ako po ay nakasusurvive sapagkat ini-apply ko po ang mga prinsipyo ito. Ito po ay hindi ko maituturo sa inyo, may babahagi sa inyo kung hindi ko po ito nilalakaran. Muli kong ulitin, determine what you need. Ginawa ko po yan. Tinignan ko at sinabi ko sa aking pamilya, ang kailangan lang natin ay ito sa panahon ito. Hindi dapat tayong lumagpas sa bagay nito. Number 2, only acquire what you need. Sabi ko sa aking pamilya, ang ating i-acquire sa panahon ito ay ito lamang. Hindi tayo bibili at makakaroon ng bagay na hindi kailangan. Number 3, decide to not live above your means. Ako ay nagsabi sa aking pamilya, tayo mabubuhay kung ano ang kaya lang ng aking kinikita. Hindi tayo lalagpas sa aking kinikita. Doon lamang tayo mabubuhay. Hindi tayo maghahangad ng isang masaganang buhay na hindi naman kayang ipagkaloob ng aking kinikita. Kaya ako pinagpapasalamat sa Diyos pagkat patuloy kaming nakasusurvive ng maayos. Even sa panahon ito ng crisis na ito. Sapagkat kung ano ang kaya, kung ang kaya dilata, kung ang kaya tuyo, kung kaya itlog lamang, yan lang ang aking binibili. Kung kaya gulay, gulay lang ang aking binibili. Sapagkat kailangan doon tayo mabuhay. Number 4, withdraw the unnecessary. Withdraw the unnecessary. So, ibig sabihin kung ano mga bagay na hindi kinakailangan, i-withdraw mo na. Ibig sabihin, talikuran mo na. Yung mga bagay na sa tingin mo sa panahon ito hindi kinakailangan, huwag mo nang pag-isipan yun. Talikuran mo na yun. Sapagkat hindi yun makatutulong sa iyong paglagpas sa krisis na iyong pinalalagyan. And number 6,
Value your possessions. Value your possessions. Alam mo ninyo, napakahalaga na i-value natin ang lahat ng ating pag-aari. Sa panahon ngayon, yung mga luma nating gamit, katulad ng kung kayo may bike, nako, pahalagahan mo yan, linisin mo yan sapagkat sa hirap ngayon ng transportation, napakagandang alternatibo ang ating bike. Kaya nga kung kayo may mga pinag-iingatang mga lumang bike, linisin niyo at inyong gamitin bilang inyong transportasyon. Kung kayo ay may mga lumang gamit na inyong pinahalagahan, ilabas na ninyo sa panahon ito ng crisis at gamitin na ninyo. At huwag na kayong mag-isipan ng mga bago sapagkat hindi na yan makatutulong pa sa ating panahon, sa panahon ito ng crisis. Hindi natin po tiyak kung hanggang kailan ang ating ekonomiya tatagal. Alam po ninyo, ayon sa ibang mga pag-aaral, maraming bansa bumabagsak na sa ekonomiya at ang Pilipinas po ay nagsisikap na huwag masyadong maepektuhan ang ating ekonomiya. Kaya po dapat ang mga tao sa panahon ito, lalo higit ang mga mananampalataya, ay maging matalino. Use proper management in times of crisis. Number 7, save, conserve, and preserve. Save, conserve, and preserve. Matuto tayong mag-ipon. Alam mo ninyo, sa panahon ni Joseph sa Egypt, nung siya ay pagkatiwalaan ng paraon at may paliwanag niya ang panaginip na may darating na tagutom na 7 taon, sabi ni Joseph, mag-ipon kayo sa loob ng 7 taon upang kung dumating ang 7 taon pag tagutom ay meron tayong makain. At ginawa po ito kaya sila ay nakasurvive sa panahon yun. Kaya nga napakahalaga ang pag-ipon. Kailangan po tayong mag-save. Gaano man kaliit ang iyong kinikita, dapat meron pong laging savings para ho sa panahon ng crisis. Ako ay nagpapasalamat sa Diyos. Bagamat napakaliit po na kinikita. Sa panahon po na may pagkakataon, ginagawa ko po ito. Ako ay nagpupuri sa Diyos. Nung dumating po ang crisis, hindi ganap akong nabigla sapagkat may kaunti akong nadugo upang makapagpatuloy kami. Conserve energy. Ngayon po, sa panahon ito, napakahalaga ang pagtitipid sa enerhiya. Kung hindi kailangan ng ilaw, patayin ito. Kung mainit naman ngayon, kung hindi na kailangan magpainit ng tubig para sa paligo, huwag nang magpainit. Mainit naman ang panahon. Ang sarap maligo nang hindi mainit ng tubig. At ako po ay talagang normal na tubig ang aking pinaliligo. At marami pong pag-conserve ang pwede nating isagawa sa panahon ito. Sa tubig, alam mo ninyo, dati-dati, ilang beses ako naguhugas ng sasakyan. Ngayon, minsan na lang, papunas-punas na lang. Kasi we need to conserve water sa panahon ito. Mahal ang bayad sa tubig. Kaya sa panahon ng crisis, we need to manage everything. And last but not the least, don't forget to give God His part. Don't forget to give God His part. Huwag nating kalimutan na ipagkaloob sa Diyos ang kanyang bahagi. Alam mo ninyo, simula po ng mag-crisis, ano man po ang aking tinatanggap, maliliit man ito, hindi po ko kailanman kinalimutan ibigay ang para sa Panginoon. Patuloy ko pong iniipon ito at ginagamit at gagamitin para sa kalugatan. Hindi po dahilan na may krisis upang itigil natin ang pagbibigay sa Panginoon. Alam mo ninyo, sa Bible po, ang isang tamang pagmamanage ay ibigay ang dapat ibigay sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos po ay nananatiling Diyos natin kahit po may crisis. Hindi po siya nagbabago. Kaya alam mo ninyo, marami po ang naniniwalang sila'y pagpapalaan ng Diyos. Pero alam nyo, totoo po yun. Pagpapalain tayo ng Diyos. Pero dapat natin consider ang mga bagay na ito. Maaaring panghawakan mo ang mga pangako ng Diyos. Subalit kung hindi mo po ginagawa ang mga bagay nito, mahirapan po kayo makasurvive sa crisis na ito ng maayos. Alam mo ninyo, ang salita ng Diyos ay totoo.
Kaya ako po ay patuloy na nagbabahagi sa inyo ng katotohanan ito. Nasubukan ko po ang Diyos sa mahabang panahon ng aking paglilingkod sa Kanya. Sa kagipitan ko man po, at ako'y dumaan sa maraming kagipitan. Pero ako'y tinuruan ng Diyos na ipagkaloob ang mga kaloob para sa Kanya. Ano man, san man nang galing, maliit man o malaki, ito'y aking itinatabi at ibinibigay sa ating Panginoon. Ito po'y napakalaga sa panahon ng krisis, ang tamang pagmamanage. Hindi na po ako magpapakatagal sa babahagi ng salita ng Diyos. Muli ko pong isasummarize ang ating pinag-aralan. Ang mga bagay na dapat po nating tandaan sa panahon ngayon, sa sa pamumuhay po natin sa ilalim ng krisis, na ang Diyos po nang lalangin ang tao, ang kanyang panukala ay pamahalain ng tao sa kanyang mga nilalang na bagay sa mundo ito. Stewardship or management and not ownership. Ang itinuturo po ng Bible ay pagmamanage, hindi pag-aangkin sa mga nilalang ng Diyos sa mundo ito. Kaya po maraming tao nahihirapang iwanan ng mundo ito. Akala nila, kanila ang kanilang tinatangkilik na buhay, kayamanan, panahon, karangalan at iba pa. Hindi nila lang. Yan po ay pinagkatiwala lang ng Diyos na dapat pangasiwaan. Wala po tayong pag-aari sa mundo ito. Number 2, management is the primary goal of mankind. Dapat ang isa sa pangunahin, kung may mga pangunahin man sa mundong ito, ang isa ho sa major concern dapat o goal ng tao ay may apply po ang tinatawag na proper management. Tamang pangangasiwa sa mga pagpapala ng Diyos. Number 3, whatever you fail to manage, you will lose. Anumang bagay ang iyong i-mismanage, mawawala sa iyo yan. Kaya nga ho, alam nyo, sa mundong ito, marami hong nag-abroad, naging mayaman, pero pag-uwi, walang mga tahanan, sira ang pamilya. Bakit po? Na-mismanage. Kaya po, whatever you fail to manage, you will lose. Kaya napakalaga po ng salitang management sa buhay ng tao. Kaya diyan ko po masasabing talagang ang isa ho sa primary goal ng mankind ay management. And number 4, God prevents progress if there is no management. Sa Genesis chapter 2, nakita ho natin, hindi ho pinaulan agad ng Diyos habang hindi pa ho nalalalang ng tao sapagkat walang magmamanage. Kaya nga ho, wala hong progress, wala hong growth without manager, without management. Kung wala hong taong magmamanage, ay wala pong pag-unlad na gagawin ng Diyos sa kanyang mga nilalang dito sa lupang ito. Subalit, nung malalang ng Diyos ang tao, pinaulan niya upang magamit ni Adan at Eva sa pagpapaunlad ng lahat ng ipinagkatiwala ng Diyos sa kanilang mga pananim at marami pang bagay sa lupang ito. Number 5, management attracts resources. Management attracts resources. Alam mo ninyo, kapag ikaw ay mahusay mag-manage, lumalapit po ang mga pagpapala o mga resources. Kaya ho, tingnan niyo, marami hong mga nagtagumpay ng mga tao sa mundong ito, sa business, sapagkat sa tamang pagmamanage. Alam mo niyo, ang dami hong mga good manager. Kaya ho, maraming kumpanya ang sumisikat, nagbo-boom sa mga panahon ito dahil may mga good managers. At dahil po doon, na-attract po ang maraming resources patungo sa kanila. And last, number 8, God will not give you what you pay for, but only what you can manage. Alam mo niyo, maging sa ating pananalangin,
Hindi ho ipagkakalob ng Diyos ang lahat ng ating pinapanalangin. Ang ipinagkakalob lang ng Diyos sa ating bunga ng ating panalangin ay yun lamang pong kaya nating i-manage. Kaya ho napakalaga na alamin at nalalaman ng bawat isa ang kahalagan ng salitang management. At nakita ho natin na sa panahon ho ng crisis, napakalaga po ang kaugnayan ng management sa panahon ng crisis. May 8 bagay tayong pinag-aralan. Una, sa pag-a-apply ng tamang management sa panahon ng crisis, ito po ang dapat nating ipatupad. Determine what you need. Kung ikaw ay good manager, tingnan mo ang iyong kailangan lamang. Alamin mo. At yun lamang ang iyong kuhanin. Only acquire what you need. Kung ano man ang makakaroon ka, siguraduhin mo, yun lang ang iyong kailangan. Number 3, decide to not live above your means. Magdesisyon ka na huwag kang mabuhay na hihigit sa iyong kakayanan. Kung ano lamang ang kaya mo, doon ka lang mabuhay. Number 5, delay major projects. Delay major projects. Kung ikaw may mga magagandang proyekto na nakaplano na, halimbawa, magpapagawa ng bahay, mag-aaral sa magandang eskwelahan, i-delay mo muna yan. Dahil ito'y panahon ng krisis. Sapagkat ito ang matalinong desisyon. Ang i-delay ang mga projects na yan, nakukonsumo ng malaking pera, panahon, na kung saan sa ilalim ng krisis, hindi po yan realidad. Number 6, value your possessions. Kung anong meron kang naitabidyang mga luma, anumang sasakyan man yan, iyong sinupin yan at gamitin sa panahon ito ng krisis. Linisin, halimbawa, napangit ko kasi kung may bike kang luma, linisin mo, ayusin at siya mong gawing sasakyan sapagkat napakahirap ngayon ng transportation. Kaya ho, value your possession. Sa panahon ng krisis, mapapakinabangan mo yan. Number 7, save, conserve, and preserve. Mag-ipon at magtipid at panatilihin ang lahat ng bagay sa kayusan. Alam mo ninyo, napakalaga ang pag-iipon, ano man ang iyong kinikita. Maliit man ito. Sapagkat sa panahon ng krisis, magagamit mo ito. Mahalaga ang pagtitipid, pagkukonserve ng energy at ng lahat ng mga bagay, ng water, sapagkat ito sa ilalim ng krisis, malaki ang may tutulong. And last but not the least, don't forget to give God His part. Ibigay sa Diyos kung ano ang kanyang bahagi sa lahat ng ating tinatangkilik at kinikita. Muli kong ulitin, sa panahon ng krisis, ang Diyos ay mananatiling tapat. At dapat manatili din tayong tapat sa Kanya, maging sa ating pagbibigay. Subok na po yan. Totoo ang Diyos sa Kanyang pangako. Salamat sa Kanyang kapatiran. Mga magulang, mga kapatid, hindi na po papakaba. Iniiwan ko po sa inyong challenge. Patuloy niyong balikan. Pinag-aralan po natin ito. Saligsigin, unawain, at i-apply sa buhay. Nawa ay napagpala kayo sa ating pag-aaral at nawa ay maging mabuti ang bukas para sa ating lahat. Tayo po yung po at manalangin. Ang manaming banal, salamat po sa bawat isa na sumusubaybay sa pag-aaral nito. Idinadalain ko po silang lahat. Ang may karamdaman ugad na sa panahon ngayon, O Diyos, ay kulang ang mga pagamutan at kulang ang pampagamot. Maraming kapos pananalapi. Pero ikaw ang aming dakilang doktor na manggagamot. Lord, ilayo mo po sa kapahamakan ng bawat isa. Pagalangin mo po ang mga may karamdaman na walang kakayanang makapagpagamot. At tulungan po kami makapag-ingat sa aming mga kalusugan. Tulungan po mapag-ingatan at ma-manage ang lahat ng aming area sa panahon ng krisis na ito. Tulungan mo po ang lahat ng mga tao na may takot sa iyo na makasurvive at maging matalino sa krisis na ito. Pagpalain mo po ang kanilang kinabubuhay. Pagpalain mo po ang kanilang mga pamilya. Pagpalain mo po ang kanilang
ginagawa ang pag-aaral nila. O Lord, pagpalain po silang lahat. At hinihiling ko po ang iyong pag-iingat at paglukob ng iyong banal na Espiritu sa bawat isa sa kanila. Mahal mo po sila at patuloy kang magiging tapat sa kanila. Salamat po, Ama. Ito po ang sabot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa bawat isa at sa susunod pong linggo, patuloy po tayo mag-aaral. Tayo po ay manatiling ligtas sa ating kinalalagyan, mag-ingat, sundin ang panukala ng ating gobyerno sa panahon ito. Tanggapin po ninyo ang benediksyon. May the loving grace of our Heavenly Father, may the peace and joy of our Lord Jesus Christ, and may the presence of the Holy Ghost be with us always. In Jesus' name. Amen. Amen. God bless you and thank you very much.